Sa ngayong gabi, walang iba kundi si Shepherd Juicy Dividend. Makinig kayo ha, his name to. George! Hey, George. Listening, ayaw akong pakinggan. George, tumatawa. Pasensya na kayo ha. After 5 years, hindi 6 years, no? Mula nung nagka-COVID, ngayon na lang po ulit ako tumayo dito. Kaya wag po kayong magsasawa sa akin. Okay, so kami po ay natutuwa. Meron pong ilang focus na nakarating. Kasi po ito po yung ating first session ng evening for focus. Mahalagang focus, di ba? Kayo po, di ba, katatapos nila ng COVID? Meron kayong natutunan. Amen. Okay. So ngayon po, ang gagawin lang po natin, meron po parang ME, may presentation. After ng presentation, merong reflection. Meron tayong sasagot ng questionnaire. Afterwards, conjugal dialogue. Naikli lang. And then, group discussion. So, saglit lang naman po ito. Siguro makatuwas. Wala agad sila tuwas. Hindi po pwedeng tuwas. Diba dapat 10 o'clock nakaalis na tayo. Amen? Kasi may mga work pa para bukas. So, ang kailangan lang po rito, cooperation. Parang sa inyo, diba? Cooperation and hard work. Kailangan ay makinig. Kasi pag hindi ka nakinig, wala kang matutuwa. Wala kang matutulong. So, ang ating first topic is listening. So, okay. Kayo po ba mga husband? Nakikinig po ba kayo sa iyong mga kasama? Bilis ang sagot ko, no? Ang tatanda na namin sa community, ha? Pero ang sagot ay? Sabi ko eh. O kayo naman po tayo mga asawang babae. Yung po bang sinasabi ng ating mga asawang lalaki ay naiintindihan natin. That negative. Minsan, pag gusto makinig, minsan, pag ayaw makinig, hindi na. Okay? So, ano nga ba yung listening? Ano yung facts about listening? We think of listening as hearing the words the other person is saying. Nakikinig daw tayo kapag narinig natin yung sinasabi ng ating asawa. Tama kaya yun? Nakinig tayo. Yun yung katotohanan daw about listening. Second, intellectual comprehension of what the other person is trying to communicate. Ibig sabihin, natatanggap natin o naiintindihan natin kung ano yung gusto sabihin sa atin ng ating asawa. Yun daw yung listening. Okay? And third, demand proof that listening is taking place by agreeing to what your husband or your wife is saying. Kailangan mabanggit ng asawa mo kung ano yung sinabi mo. Diba yun yung proof? Dapat may resibo. Ano nga ba yung sinabi ko? Ibig sabihin, pag daw na nabanggit mo, nasabi mo kung ano yung sinabi ng asawa mo sa'yo, nakinig ka. Tama? Siguro walang nakakain dito siguro sa'yo. Wala siguro nakikinig sa mga asawa. Di ba George, no? George. Hey, George. Pasensya na kayo. Yung aking pong husband. At po yan. Nawawala niya pag ako nakatayo dito. Kasi nakikinig. Okay. Ano raw ba ang listening? What is listening? Ito nga sinasabi lang ng parang katotohanan kung ano yung pakikinig. Pero ito yung totoong ibig sabihin ng listening. It means to be interested in the other person or to be absorbed in the other person.
Pag daw ikaw ay nakinig, interesado ka sa sinasabi sa iyo ng iyong isa. Ang tanong, interesado ka nga ba sa sinasabi si Raquel, Brother Faye? Kita ko kasi si Brother Faye, sabi ni Brother Faye. Yun ba palang ibig sabihin ng listening? Interesado ka sa sinasabi ng iyong asawa. Okay? Kailangan ang tayong nakakonsentrate ka doon sa asawa mo. Asawa mo yung nagsasalita sa iyo eh. Asawa mo yung nagsasalita sa harap mo eh. Kahit kaaway mo yan, asawa mo yan. Amen? So dapat daw pala, ang pakikinig, interesado ka sa kung ano yung sinasabi ng asawa mo. Tama, George? Tama. Nadinig din ako ni George. Ayan. Second, listening is not a passive. Oh. Hello. Listening is not a passive experience. Hindi yung hindi ka lang magsasalita. Oo, nakikinig ako. George, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Oo, nakikinig ako. Pero walang sinasabi. Di ba tayo pagka ganun yung ginagawa sa ating asawa natin, may ibig di ba? Hindi ka nakikinig. Amen? It is to be positively involved to what the other person is communicating. Dahil sarap na mga video. Kasi tayo, di ba, pagka nagkikipag-usap tayo sa asawa natin, hindi tayo nakikinig sa totoo lang, hindi tayo nakikinig. Alam niyo kung anong ginagawa natin pag pinag-usap tayo sa asawa natin? Iniisip natin, hindi. Yung cellphone, ngayon na lang yun eh. Iniisip natin kung ano yung sasagot natin sa sinasabi ng asawa natin. Tama, mali. Habang nagsasalita siya, ay hindi ko ganito, kailangan ganito yun. Nasa mind na natin yun. Hindi ka nga nagsasalita, pero yung matakbo naman yung utak mo, kung ano yung gusto mong, kung ano yung gusto mong i-contra doon sa sinasabi ng asawa. Hindi raw yun ang pakikinig. It is not something that you can turn off, on and off like a faucet. Yung kapag ayaw mo makinig, sarado din ako. Pero pag gusto mo pakinggan yung sinasabi ng asawa mo, tama, mali. Lalo na siguro kapag sinasabi ng asawa mo, tungkol sa pera. Sinasabi ko dyan ha. Pero pagka problema, bahala ka sa buhay mo. Pagka, ano lang? 15:30. Oh, pagka 15:30, bukas ang tenga ng ating mga asawa. Oh, yun ang katotohanan. Brother Art. Nung nag-aaral kung nagtatrabaho pa, di ba? Pagka 15 at saka 30, sarap ka rin, hindi. Amen? Amen. Sabihin niyo ako, pag nagpas na ako sa oras, you have to become more aware and eagerness to be close to that person. Yun daw yung pakikinig. Kailangan daw, dahil asawa mo yan, dapat interesado ka sa sasabihin niya, pangit man o maganda yung kanyang sinasabi, interesado ka pakinggan. Amen? Asawa ko to eh. Kahit kagalit-galit to, kahit hindi ko pa ibig-ibig, kailangan pakinggan mo kasi minsan meron sila, di ba sa toxic sa empty weekend? Ano yung sabi sa toxic? Listening to spouse is listening to God. Kapag daw ikaw ay nakinig sa iyong asawa, maaaring merong gustong ipahiwatig sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong asawa. Amen? So kailangan, interesado ka doon sa taong nasa harapan mo, hindi yung binabaliw, wala mo lang. Pero ano ang reality? Binabaliw, wala tayo ng mga asawa natin. Amen? Selective listening. Tama, mali. Kung ano lang yung gustong pakinggan, yun lang ang papakinggan.
Pero pag ayaw, sarado ang tenga. Dito, pasok dito, labas doon. Amen? So, paano na ba tayo magsasalita nang magkakaroon ng interes ang ating mga asawa? Ito mga kabataan na to, wala pa ito masyadong problema kasi nasa romance stage pa ito mga ito Ito mga nasa likod, at yung nasa kabilang side, wala na yun ngayon. Ngayon ang una. Ano ang una? Ay, ito pa pala, isa pa. It is not only avoiding interruptions. It is more than paying attention, much more interested on the who, kung sino yung nasa harap mo, rather than on the what, kung ano yung sinasabi. Kasi kaya lang, pag nag-uusap kayo mag-asawa, pag may sinasabi yung asawa mo, minsan, mas maganda, tama na, ako muna. Amen? So, hindi nag-uusap, nagdi-diskusyon. Ang totoo, di ba? Ang kasunod ay away. Ang tatlo pala itong mga nasa romance stage. So, paano raw ba tayo matututong makinig? Ano-ano yung mga paraan? First, through body language. When someone is trying to communicate to you, he wants the whole of you, not just a part of you. Tandaan po ninyo, nung kayo po ay mag-boyfriend, mag-girlfriend, nung nagliligawan pa lang kayo, di ba all ears kayo sa inyong mga sweetheart? Tama, sister. Tama, di ba? Lahat ng sasabihin ng boyfriend mo o ng asawa mo bago kasal kayo, music to your ears. Amen? Yung kasalit, sabi ka nito. Alam mo yung galaw pa lang ng katawan, alam na interesado ka makinig sa iyong asawa. Pero pag sinabi sa'yo, kasi hindi ko nga rin sasabihin ako sa'yo. Ano ibig sabihin mo? Ayaw, di ba? Ayaw makinig. So, through body language, kailangan mas maganda siguro yung gawin natin yung ginagawa natin during the early years of our marriage or yung nagliligawan pa lang tayo. Kasi yun ang pinakamagandang pinakamagandang part ng buhay natin bilang mag-asawa, yung early years of our marriage. Kasi, di ba, lahat ay process. Di ba? Kaya kahit ano sabihin ng asawa mo, kahit hindi maganda, hindi tama, okay lang sa iyo kasi asawa mo yun. Interesado ka kasi asawa mo ito eh, binamahal mo ito eh. So, by body language, makikita ng asawa mo kung interesado ka sa kanya o interesado ka sa sinasabi niya. Amen? Amen? Amen. Natutulog na kayo eh. Second, by touch. By touch. Yan, kagaya ng ginagawa ni Brother Art. Habang kinakausap, hinihimas yung tulog. Hinihimas daw yung tulog kasi masakit na yung tulog dahil sa arthritis. O kaya, hinihimas yung siko. O kaya, habang nagsasalita. Talaga, di ba? Ganyan yung mga mag-boyfriend, mag-girlfriend eh. So, matatandaan nyo ito. Pag nag-uusap, magkalayo. Kaya hindi walang walang touch. Body language lang. Pero yung body language na hindi sinasabi kami. Kaya kailangan talaga ito, meron ng special person. Para tayo matatanda. Oo. Nakakalimutan na natin eh. Matatandaan na natin. Pangatlo, talking. You converse with that person to make sure that he has fully revealed himself as he wants to. Kung minsan kasi, tayo, kaya tayo nag-uusap, di ba? Meron tayong gustong sabihin sa ating asawa. Yung minsan, seryoso talagang usapan. Amen? So, pagka yung ganun yung sitwasyon, di ba malapit lamang na nakikipag-converse tayo sa kanya. Amen? Kung ano yung sinasabi ng ating asawa,
asawa, naiintindihan natin kung magpasok dito sa puso natin kasi nakikinig tayo. Kaya lang ngayon, mas ang pinakikinggan natin yung ingay ng mundo. Pag kinakausap tayo ng asawa natin, ano yung ginagawa natin? Ang sabi kanina, brother, dito, cellphone. Diba, mas, ba nakakainis yun? Pinakikita talaga na ayaw kang pakinggan. Pagkausapin mo, hindi ka nga papansinin yun. George! George! Nagasuto lang po yung asawa ko. Ngayon, ano siya, yung, ano to mahilig sa politiko, yan. Sabi niya sa akin, tingnan mo to, o ganyan, di ba ganyan yan? So, siyempre ako titignan ko naman, oo, okay lang to. Ganun lang. Ayaw ko kausapin kasi nga bilhin. Tumayo ka nga Diyos, hindi ka nila kilala eh. Yung gwapong matanda sa likod yun. Dapat hindi dapat yung kasama matanda ko. Ay, hindi. Yung gwapong matandang din. Hindi niya nakipikon sa akin. Kasi alam naman niya na siyempre para hindi naman kayo mabore. Kung seryoso tayo, amen? Okay. Sorry na lang siya yung ginagamit ko. Pero sa totoo lang po, para tayo masabi natin nakikinig tayo sa ating asawa. Ipakita naman natin sa ating asawa na sinasabi tayo sa kanya. Hindi porke mataba na. Sorry, nakikita sa'yo. Hindi porke mataba na o kaya ano na, yung umitim na kasi yung girlfriend makinis pa no? Flawless. Dahil nag-asawa na, naglalaba, kung saan pupunta, mamamalete, hindi na siya maputi, maitim na. Hindi ka napapansinin? Sister Sol, diba? Yung kagandahan mo, gustong-gusto ka. Diba, George, ano? Dati yung dati. Tapos yung sexy ka, no? Love na love ka, ay pagmamalaki ka pa. Tapos, kahit ano sabihin mo, all minutes yun. Nung nagkaedad na, dumami ang anak, in other words, lumipas na yung iyong kagandahan, hindi ka na pinapansin. Amen. Pero sa marriage encounter, hindi ganun dapat. Dapat sa marriage encounter, para tuloy na maging maayos ang ating pagsasama mag-asawa, yung kahit umugot na tayo, nakikita-kita pa rin tayo. Amen? Kailangan nag-uusap yung mag-asawa. Kasi pag hindi na nag-uusap ang mag-asawa, eventually, hiwala. Hindi na yun. Hindi mo na makikilala ng todo ang iyong asawa. Kasi hindi mo na rin ang kanyang amen? Aspirations, dreams, feelings, hindi mo na kayang pakinggan. Okay? Meron pa ba kayo natutunan? So, always remember, listening is not easy. Kung minsan, nagbibigyan kayo ng ating pag-aaral. Pero sabi nga sa NE, asawa mo yung nasa tabi mo. Asawa mo yung nakikipag-usap sa'yo. So, might as well lend your ears to your spouse. Amen? And then, we are just hearers. We are trained to be entertained or to be intrigued by what the other person is saying. Ibig sabihin, mas gusto natin chismis, ang pakinggan, di ba? O kaya yung sa damdamin natin, kung saan tayo interesado lang. Hindi yung interesado sa sinasabi ay sa asawa mo, kundi interesado pa lang sa sinasabi niya. Kaya tayo nakikinig. So, hindi yun ang gusto ang nangarapan. So, listening calls for the involvement of the speaker. Kailangan yung nagsasalita ay part
ng kinakausap. Kabahagi. Kabahagi. Kung ano yung sinasabi sa iyong asawa mo, nakikibahagi ka. Because if you are hearing, if you are hearing, you get ikaw lang yung nakikinabang. That ikaw ay nakikinig, listening, hindi lang ikaw ang nakikinabang din mo, partner mo. Kasi, naiintindihan mo kung ano ang gusto sabihin. Amen? Amen. Yun lang, brothers and sisters. Listening to your spouse. Amen? Dapat yun. Kahit galit na galit ka, makikinig ka sa iyong asawa. Sabi mo na mga bago kami. Kami nakaraos na yung sa pag-ayaw mga namin makikinig, hindi yung body lang language namin, yung bata yung marami pa nagtatapo ng mga mga crying saucer. Ako, sa totoo lang po, pagka yung ayaw niya makikinig ako, para lang kumawala yung galit ko, magbabasag ako ng pinggan. Kaya yung mga pinggan namin na naubo. O kaya naman, yung pinto ng kwarto, ibabalikan ko yun. Kasi ayaw niya ako pakinggan yung galit ko. Hindi sa kanya ko ibigay, doon sa pinto, ibabalikan ko yun hanggat hindi na huhuhu pa yung nararamdaman ko. After nun, wala na. So, wala na. Kahit ayaw akong pakinggan, hindi na pagtatakulan kasi ayaw akong pakinggan. Pahuhupan ako yung aking nararamdaman. Kasi ito talaga ito hindi ko makikita. Minsan, last 2 weeks, nagsabi lang ako, galing yata yung sa LE. Masakit pa ako. Kasi kung diabetes ako, problema ko talaga pa ako. Sabi ko, George, talaga pa ako. Big talaga. Alam mo, ginagawa lang niya? Ano ba, Victoria, nakikinig ka ba? Sabi ko, nasasabi ko sa'yo, masaktan pa ako, hindi ko na malaman kung gagawin ko, pero hindi mo ako pinakikinggan. Alam mo, body language na hindi siya talaga nakikinig. Pwede rin kasi, 20 years na nagano'n ang ginagawa niya. Wala siyang ginawa kung hilutin ang pa-ako. Dahil lagi niya masakit. Guro nagsawa na, ayaw naman magsabi, sawang-sawa na ako sa'yo, God. Sawang-sawa na, mas maganda pa nga yung pisa, sabi mo sa akin, sawang-sawa na akong hilutin yung paa mo. Okay? Simple yun, pero pwede pagkawayan ng nagsasawa. Amen? So, yun lamang po. Ngayon po ay mag-distribute kami ng questionnaires. So, sasagutan lamang po natin yung po mga mag-asawa, medyo mag-iwalay lang po para iba sa edit at hiwalay. Para hindi nasa silip kung ano yung sinusulat. Take lang po itong mga reflections. So we will be giving you